Okay, pasalamat ta sa matag usa nga niya karon. Salamat ta nga nakapadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Pasalamat ta sa atong mga kauban dire nga ania sila kanato sa atong pagsimba karon. Ato yung pasalamatan ang inyong pagsimba karon kay ang inyong pagsimba karon mao na atong mensahe karon kahaponon. Padayon ang atong pag-distribute og trucks gahapon lang sa Boulevard, dagan-dagan mi kay gaulan. Niko Jake, dagan na lang Jake kay gaulan man niya wa siya kalo. So dagan mi may kay diri ra lapit naka-parking si Jade. Wala gyud may maulan ni kayo. So mao na among mga buluhaton gapon bisan ang choir siguro wala ko nakabalo ng lakaw ba sila gahapon. So mao na atong mga kalihukan atong gahapong adlaw. Balikon ako, salamat kayo sa matag usa nga niya karon og sa atong paghatag og pagrespeto sa atong pulong sa Dios. Manindog ta atong basahon lang naa sa slide. Hebreos. Kaning Book of Hebreos, daghan kayong mga komentary anini ang dili kuno si Paul nagsulat pero og ato gyud ning tun-an gyud og lalumon gyud nato og tuon ni siya masabtan gyud nato nga mao ni pirmero nga libro nga gisulat ni Paul. Kaning Book of Hebreos. Pirmerong libro. So ako wala ko sa akong pag-study ani niya na dugangan po sa verse by verse na kong study. Si Paul ang kasulatan ni Paul. Primero kay kani gahiskot mo sa dugo. Okay, so okay na mo? Okay. Hebrews chapter 10, kamoy basa na verse 19, ready, read. Verse 20, go. Verse 21, go. Verse 22, go. Verse 23, go. Verse 24, go. Verse 25, go. Thank you. Pag-apota, mahal na malangit nun, buhi na mga Diyos. Nening kahaponon, tagaig gahom ang imong pulong. Kung ipangamoyo amahan nga ikaw magpataliwala karon pinagis balang spirito. Salamat kay Ginoo sa pagtulunan namo sa Sunday School. Nindot nga pagtulunan Lord nga kami kinahanglan gyud muampo diha kanimo amahan. Salamat Ginoo sa manindot nga awit sa choir o salamat sa nahibo gahapon adlaw amahan. O bisan karong simanaha. Mahal mo lang itnon, among ipangamuyo kanimo Ginoo dinhi nga kahaponon nga ikaw maghatag og conviction sa matag usa kanamo nini nga mensahe nga mulugdang ni nga mensahe sa among kasing-kasing amahan. Abuga ang evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ o the whole building Ginoo tabuni kami sa bililho nimong dugo. Mahal mo lang itnon, among ipangamuyo kanimo Ginoo nga walay untay istorbo Ginoo ang among pagsimba kanimo labi na kini kurente. Amahan kini ang pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malikot ta. So mao ni ang inyong gibasa in the book of Hebrews sinulat ni Paul. Kaya dire busa sa nakaangkon mga igsuon sa kaisog sa pagsulod ngadto sa
pinakabalaan pinaagi sa dugo ni Jesus Christ. So gitudlo ni Paul diri nga kita makaduol ta sa God the Father pinaagi sa tong pagtuo ni Jesus Christ. Kay si Jesus Christ lang ang nagpaagas og dugo alang kanato. Verse 20, pinaagi sa usa ka bag-o og buhi nga paagi nga iyang gigahin alang kanato lapos sa tabil nga ang ipasabot ang iyang unod. Dito ni siya sa cross, gibunala ni siya, dayon nag-agas ang dugo niya, ingon ana ang paagi sa paghimo niya niadtong gilansang sa cross. Now ingon diri pinaagi sa usa ka bag-o og buhi nga paagi. Nganong giingon man ni siya nga pinaagi sa usa ka bag-o og buhi nga paagi tungod kay ang mga paagi kaniadto sa Old Testament kung makasala ka ang matag usa ka tawo nga makasala magdala kag animal dalon nimo sa templo dayon gulgulo ng liog pag-asag dugo. At that point nga gidala nimo tong animal gipasaylo kay Simon sala. Now, once a year, ang mga Hudyo magdala na sila animal dito sa ilang tabernakulo sa templo. Kanang mga animal tanan kuhaan nagdugo. Dayon dunay dugo ana dalon sa high priest dito sa Holy of Holies ihala dito sa mercy seat. At that point in time, napasaylo ang sala sa tibuok tao sa Israel. Nasod sa Israel. Muna siya. So, individual na ay nasyonal. So, mayon na ang ilang paagi, ingon diri, pinagi sa usa ka bag-o og buhi nga paagi nga iyang gigahin alang kanato lapos sa tabil nga ang ipasabot ang iyang unod. 21. Og sa nakaangkon og usa ka labawng pari ibabaw sa balay sa Dios. 22. Ingon diri, manuol kita uban ang tinuod nga kasing-kasing diha sa hingpit nga kasiguruhan sa pagtuo nga nagabaton sa atong mga kasing-kasing nga napisik-pisikan gikan sa usa ka dautan nga konsensya ug ang atong mga lawas nahugasan pinaagi sa putli nga tubig. Kanang tubig diha pulong sa Ginoo na siya. 23. Ingon diri, atong kuptan paghugot ang pagpahayag sa atong pagtuo sa walay pagpaling-paling kay siya matinumanon nga misaad ang kasadang Ginoo. 24. Og maghuna-huna kita sa usa ug usa sa paghagit ngadto sa gugma ug ngadto sa maayo nga mga buhat. So maato ra nang maisudlan unya na nasa ng verse 24. Then nga wala nagabiya sa pagtigom. Mga atong gihimo ron diri. Nga wala nagabiya sa pagtingob sa atong kaugalingon sama sa batasan sa pipila apan nagadasig sa usa ug usa ug mas labaw na nga nakita ninyo nga ang adlaw nagakaduol. So mao na atong mensahe naguluhan ni siya og together in the Christian life. Together in the Christian life nga kita tanan sa kinabuhi nga Kristohanon ba. Now, natay mga pangutana diha na mao niya ang pangutana, you can follow this. Ingon diri, many Christians think, daghang mga Kristiyano naghuna-huna, many Christians think being involved in church is not necessary. Mao na siya ang mga gihuna-huna sa ubang mga Kristohanon. So, ako nagtuo ko nga maayo unta nga wala gyud ni diri kaning tubag aning pangutanaha. Nga mga statement ingon diri,
many Christians think being involved in church is not necessary. Muna kuno ang gihimo sa mga ubang Kristohanon. Now, quite often, murag kasagaran ba sa mga panahon, believers express the opinion that commitment to a local body is not required for a strong relationship with God. Balikon ako. Kasagaran gud mga panahon ang mga magtotoo nakahimo sila ilang opinion nga ang commitment kuno sa local body kani ato dinhi karon local body ni kani local body. Believers express the opinion that commitment to a local body is not required for a strong relationship with God. Mauna ang ilang opinion. Mauna ang ilang opinion. Ang ilang argument ana sila, they argue that fellowships are far from perfect. Fellowships ko no, layo ra kay sa mahingpit ko ng fellowship. As a matter of fact, doon ay mga kasimbahanan, nga doon ay mga conflict with other churches. Dili na malikayan. Churches have conflict with other churches. People in the same congregation don't always get along. Mabaya na ang kasagaran. And some Christians are hypocritical. Salingkapaw ba? Ako nakasabot ko kaning mga complaint. Ako mismo nakasabot ko ani. Kadaghan ko nakabasa ni ini. Apa ni una ni? But as followers of Christ, isip nga sumusunod ta ni Kristo, we should not base our action, dili nato ibase ang atong action on merely an assessment of the facts. We must follow the counsel of the Scriptures. Mao na atong sundon. Balikon ako. Isip kita mga sumusunod ni Jesus Christ, dili nato ibase ang atong action sa mga assessment nato sa mga nahitabo ba? Nahitabo sa mga kasimbahanan. Apan kita mosunod ta sa unsay gitambag dinhi sa pulong sa Dios. Scriptures. So, Hebrews 10:24 to 25, ingon din ha, atong ibasa kaniya, isa, o maghuna-huna kita sa usa og usa, sa paghagit ngadto sa gugma, o ngadto sa maayo nga mga buhat. So, nga wala nagabiya sa pagtingob sa atong kaugalingon, sama sa batasan, sa pipila, apan nagadasig sa usa-usa ug mas labaw na nga nakita ninyo nga ang adlaw nagakaduol. Mao natin ibasa kaniya. Now, it is true that some people cannot attend church. Tinuod na nga ang ubang tao dili makasimba tungod sa physical limitations. So balik ko nako, it is true that some people cannot attend church due to physical limitations. And ang uban pod, dili makasimba tungod kay walay Bible-believing congregation anang lugar. For example, naa ka sa laing lugar bitaw, na wala ka sa laing lugar niya, walay Bible-believing congregation nga naa nang area. But aside from those exceptions, aside from aning akong ipang gisulti kaniya, everyone who wants to maintain a vital growing relationship with Jesus Christ needs to be involved in a local body of believers. Malikon ako ha. Aside from those exemptions, kato akong gisulti kaniya dili makasimba ana kay walay physical limitation, di makasimba kay walay Bible believing congregations in that area. Aside ana exemption na matag usa. Kinsa gusto nga mo-maintain ka sa importante kayo o sa imong growing relationship with Jesus Christ, nagkinahanglan na involved ka sa local body of believers. Mao ni ang local body of believers. Kanini ang atuwa karon, mao ni ang local body of believers. So, mao to ani mo na itong mensahe. Pangutana, who created the concept of church? Kinsa may nagmugna sa konsepto sa pagsimba, kaning pagsimba.
Kaning church biya, dili biya ni kaning maong building ha. Dili ni maong building. Ang church ni kita, mga believers, kita ni. So, ang pangutana is, who created the concept of church? Scripture clearly teaches that the church was established by our Savior Himself. So, ang kaning Biblia, kanini asya ang Scripture, klaro kayo nagtudlo ni nga ang church, gi-establish na sa atong manluluwas, sige yung Hesus, mismo siya. Mismo siya. Ang mabasa na to sa Matthew 16, si Jesus Christ, nangutana sa iyang disciples, kinsa siya sa unsay gisulti sa uban. Maunang pangutan ni Jesus Christ. Abi no si Peter nigtubag. Si Peter nigtubag. Ingon si ang Matthew 16. Jesus asked his disciples who they said he was. Abi nimo si Peter answered. Ingon si Pedro, ikaw mao ang Ginoo, ang anak sa buhi nga Dios. Amen. Ingon ni Pedro. So ingon si Jesus sa verse 18 ingon siya, sa ibabaw ni ining dakong bato, ako motokod sa akong iglesia, og ang mga ganghaan sa impierno, dili mo daog batok nini. Nana sa verse 18. So, nganong giingon man na ni diri nga, dili mo daog batok nini? Abi nimo, ingon ani ang status sa true church, sa true church. Ang devil gusto na musulod dire. Pero tama na nas pultahan. Itulod niya ng pultahan ba? Itulod niya ang pultahan sa local body, pero di siya kasulod. Why? Ginoo may naghimo ni kaning church. So, mao na giingon ni katong rock nga katong dakong bato nga gisulti dito ni Jesus Christ. The rock Jesus referred to in the statement of faith nga gisulti ni Peter bahin ni Jesus Christ. Mao to ang rock. So, ang unsay gisulti ni Peter, ingos Peter, Jesus Christ is the Son of God. Amen. So, sa laing mga pulong, si Jesus Christ mao nang manluluwas sa kalibutan nga mao lamay paglaom sa mga katawan. The only hope of humanity. Mao ra gyud. So, this is the foundation upon which Jesus established the church. Mao ni ang pundasyon nga gi-establish ni Ginoong Hesus ang iglesia. And no evil force, matod pa sa pulong sa Dios, no evil force can prevail against it. Hinumdumi, throughout history, all kinds of movements have come and gone. Daghan kaayong mga movements nga namugna, then wala. Now, in contrast, kung imong i-contrast, ang iglesia nga usab gitawag na body of Christ, 1 Corinthians 17:27, nagpadayo na siya bisan sa kadaghan pang mga katuigan in a century. And in our time, is growing quickly all over the world. Why? Why the church survive when there are so many other institutions have failed? Because it belongs to God. Sabi nimo karon o magbasa ka sa YouTube, tingala ka, the fastest growing Christian in the world is in Iran. In Iran. Tingala ka ha? Fastest growing, mo na ingon sila na pastor dito yung sa atong iampo gyud padayon ng mga Christian diha sa Iran kay gipang lotos naman pud sila, gipang lotos. So, balik ko na ko ha. Ang church, ang iglesia ning flourish for centuries. Centuries, daghan mga katuigan. Sa atong panahon karon, it's growing quickly all over the world. Mangutana ka ngano
Ngano nga ang iglesia ning survive when there are so many institutions nga napakyas because it belongs to God. Tungod kay iyan ni si Ginoo, dili ni sa tao nga malalaki, dili ni sa tao nga mga babae. Daghan ang mga bitaw karon mga kasimbahanan nga mga babae na karon nagwali. So, Jesus is the originator. Jesus is the sustainer of the church. Church. Today, He ministers to believers and through His body. So, mauni ang local body of church. Katong laing nga Baptist pod, lain po itong local body. So, ang tanang believers ni Jesus Christ, katong mga saved, body of Christ to, kaya nga na body of Christ. Mauna ang bride of Christ. Bride of Christ. Now, when Christians claim they don't need church, what does that imply? Kung ang usa ka Kristohanon mo claim siya nga dili man kinahanglan ng church, dili man kinahanglan ng iglesia, unsa may implication ana? Unsa may buot ipasabot? If we can walk closely with God without the fellowship of other believers, abi nimo, dili biya pwede nga mawala ka dire. Mawala ka mo nang magwala gani ka dire, di ka mo simba, ang pastor magsigig ampo. Lord, wala man mo simba si Juan, Lord, mao ni wala mo simba, pasimbaha Lord. Salamat Lord kay atong Domingo ning simba si Suanso ana. Mauna ang mga staff dire sa church. So, if we can walk closely with God without the fellowship of other believers, then assembling on Sunday morning or afternoon is a waste of time. Langan-langan na tagpanahon kung mauna na ang dili importante ng church. So, importante kayo ang pagsimba sa Domingo. Domingo ta magsimba dili sa Padua. Dili sa Padua. Now, katong mga tawhana nga ni believe sila nga dili na importante ng church, that we don't need other Christians for support, or we don't need other Christians for encouragement, or we don't need other Christians for prayer. One of the main problems with this perspective is what it implies. Problema na siya. Abi nimo, ang gusto gyud sa Ginoo no, daghan gyud ta magsimba niya. Muna nga pasalamat ko nga atong Wednesday silang Mrs. Margaha, diri silang Mrs. Margaha, si Hane diri sane, diri pa si Dre gani ato. Diri silang sa Miss Basar, diri sila dili nako na malimtan sa iyang apelyido pero malimot ko siya ngalan. So, diri sila importante kayo ka. Muna na siya unsa ka importante. Now, one of the main problems with this perspective is what it implies. Ngano siya? If believers can maintain an intimate relationship with God apart from church involvement, then Jesus made a big mistake. You see? Balik ko na ko ha. If believers can maintain an intimate relationship with God apart from church involvement, nga wala ka simba-simba, then Jesus made a big mistake. Of course, our Lord did not make a mistake. Atong ginawa gyud na makahimog sayop when He established His church. Natong panahon nga gimugna niya ni iglesia. You and I need other believers in our lives. Ikaw, ako, nagkinahanglan ta. You and I need other believers in our lives. People whom God commands that we love as ourselves. This is a mandate second only to loving Him wholeheartedly. Sabi niyo, maunin siya ang mando sa Ginoo. Atong pasahon na. Kami basa ng 37. Ready, read.
Verse 38 go. 39 go. Mauna siya ingon rin. Mauna ingon dito sa itong ibasa ka na, provoke them to love. Naiuban, magwali. Magwali diya sa YouTube, akong masabtan. I-provoke nila ng uban nga pastor nga mauna ang giwali, dili mao pero mao good. Kung sa klase ni pastora nga ang provoking ani gisuos Biblia is provoke them to love. Dili provoke them nga to hate. Dili nguna. So mao ko niyang mando ni sa Ginoo, akong basaw otro ha. Si Jesus maingon ngadto kaniya, ikaw maghigugma sa Ginoo nga imong Dios uban sa tibuok nimong kasing-kasing ug uban sa tibuok nimong kalag ug uban sa tibuok nimong hunahuna. 38. Kini mao ang una ug dakong sugo. 39. Mao ni ug ang ikaduha sama niini. Ikaw maghigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. You see? Kung mauna ang in the book of Matthew. Now, the Christian life, ang Kristohanong kinabuhi, bahin ni sa atong relationship. The Christian life is all about relationship. Primero, diha sa Ginoo. Ikaduha, with other people. With other people. So, mauni ang kinatibukan nga kahulugan kanang gitawag na to community, that we exercise our spiritual gifts. Now, our Father, God the Father, desires for us to be involved in a local fellowship. Mauna, ang atong Diyos Amahan, nagtinguha siya lang kanato nga involved gyud ka in a local fellowship, kani atong fellowship diri. Involved ka. So, what is your involvement? Makita ra na diha nimo ang imong spiritual gift. Now, if you are not currently committed to a church, sabi nimo, magampo na lang ko, I pray that you will find a body of believers with whom you can relate, Christians who believe as you do and teach the truth of God's Word. So, sabtanig maayo diri ha. Sabtan nato nig maayo nga kini atong local body bahin ni sa relasyon nato sa Ginoo o relasyon nato sa matag usa. Mauna nga ang matag usa dinhi importante kayo. Importante kayo ang matag usa nga niya ka kay mauna ang tinguha sa atong Ginoo. Okay. Now, ang pangutana dire is why should believers assemble together as a church? Okay. Ngano man nga naani man ta diri. Murag mao ni pangutana ba. Ngano man nga kitang mga believers nag-assemble man ta dinhi, kita tanan as a church. As a church. So, number 1, to worship. To worship. So, when we gather for church, kung magtapok ta dinhi sa church, ang atong gihimo diri, gidayeg nato ang Ginoo, pinaagi sa atong pag-awit, di ba? So, akong awhag sa matag usa nga panahon sa mag-awit ta, gadayeg ta sa Ginoo. Tanan ta mag-awit. Kinahanglan tanan mag-awit. Kung dili pagud ka kabalo kaayo mo kanta ng alawit to diha, haming-haming lang sa madugay, mahibalo ra magyud ka. Ay parehas sa tagod. Parehas sa kami sa una kabalo pag may manganta anang kanang mga alawiton diha. Sa laminaw lang ta kadugayan haming-haming kadugayan mahibalo na. Na karon ini kanta mananganta na to dire. Makalingi ko kay paglingi nako madunggam na kong kanta ni Mrs. Marcaha. Kung tama na ko. So akong awhag sa matag usa, ayaw kaulaw o awit ko manganta ta dire. Tungod kay nag-worship ta sa Ginoo. Nalipay ang Ginoo kung imong siya yabag man ko, ay malipay ang Ginoo ng yabag. Malipay kay ang Ginoo ng yabag. So,
When we gather for church, we usually praise God in songs. Hatag taniya o pasalamat sa mga maayong butang ngayang gihimo diri kanato. Habi mo kanang mag-worship ta, magsimba ta sa Ginoo, mabayaw atong espiritu. Mabayaw atong espiritu, then malig-on atong kalag. Malig-on atong kalag. Now, daghan sa atong mga awit dinhi, daghan biya kay ni ang kasagaran ko natong awit dinhi full of theological truths. Pulo gini kadaghanan ani pagdaig sa atong Ginoo, pagpasalamat sa atong Ginoo kayang nahimo sa atong kinabuhi. Mao ni ang mag-educate nato bahin sa panalangin nga ato nadawat gikan sa Dios. You see? So, lahi mangod paminaw na magsimba ka di ka mo kanta, panahon sa kanta, tigawit dili ka mo awit. Abi nimo, ang tao nga mag-awit malipayon na. Di man ka malipayon o di ka mag-awit. Tanawan ng tao malipayon, di man maghaming. Ana man na siya. So, kung magsimba ka diri nga mo kanta ka bisag di ka balo kaayo haming-haming lang ka, makita na to malipayon ka. Nakita sa Ginoo malipayon ka. Pataas ang imong spirito, maligon ang imong kalag. O kana na siya mga panalangin na nga maangkon na to gikan sa Ginoo. So mao na atong tuyo, number 1, to worship. Number 2, to learn the Word of God. Amen. To learn the Word of God. Mao na nga naning kamot gyud ta dinhi nga makakita tag gwapong nga mga leksyon, mga lessons, o mao na ang gitudlo sa atong Sunday school teacher atong lesson nato gikan sa Amerika ni atong lesson dire. Di ni ordinaryo nga leksyon. So, dinhi sa iglesia, dinhi sa church, we often have the opportunity to learn from those with special Bible training. Adunay mga tao nga adunay special Bible training or deep spiritual maturity. Nadire, nagtuon na sila sa mensahe kanang ilang itun-an na. Kanira bang magtuon ana dili biya na kanang magtuon lang na diretso. Dugay na tun-an oy ako kani akong wali dugay kay na ako tun-an. Sige na kung basa basag laing verse na siya. Daghanin niya siya. Muna nga abi nimo frustrating kayo nga kaning perti kang tuon pero gamay ra mo simba. Frustrating kayo mura ba na og nagprepare ka og nindot nga masud-an na siya dayon wala mangaon. Muna na pares na. So gusto nako nga ma-feel ninyo na siya. Kung gusto ninyo og magpastor mo aron makabati kun mi akong gibati na mahimo biya pod. Mayo kayo. So mao na siya ang gihimo dinhi nato makaton ta sa pulong sa Ginoo. Balikon ako pagsulti nga kanang katudlo dire gatuon na sa pulong sa Dios. Gatuon na dili lang kausaran na basaha, daghan pa kayong basahon na siya. So dayon kamong nagsimba. Pag-anda mo nga ma-check ninyo ba ang unsay gitudlo diha nga batok sa counsel of the scripture. Bantayin ninyo basig dili na insakto ng gisulti diha sa nagtudlo. Pero ako nagtuo ko nga ang gitudlo diri nato puro ni pinagis pulong sa Dios. Mula nga basahon gyud nato da scripture. Basahon diha nato sa diha sa slides. So, namo kayo uban ingon ani. Ang uban kanang kun doktrina sa uban nga dili mao. Mukuha anang libruha anang magkuha verse diha. Magkuha og verse aning Corinthians, mukuhag verse aning Book of Romans, mukuhag verse aning Revelation. Yan ang tapokon, himuon niya ng doktrina sa ilang simbahan. Muna ang kadaghan ng error sa mga churches. Mauna na siya. So, pulling verses out of context can lead to doctrinal error. Doctrinal error. So, niaman ta karon nagpuyo ta ning panahon ba nga daghang mga tao dili gusto sila maminaw atong sound doctrine. Dili sila maminaw ba? Gi-prepare nila kanang gihinganlan ba og
their ears tickled. So, ang mot pasabot ana nga maminaw lang sila niadtong madungog nila nga maayo alang kanila. Basahan ko na 2 Timothy chapter 4 verse 3. Kamay basa na. Ready, read. Una na ang kadaghanan sa mga tao karon. So, mo na kita din masuko man ka ng pulong sa Dios, pulong mo na sa Dios. Masuko man ka na, maulian ra gyud ka na kay dili man na gisultian lang sa school teacher o sa pastor, dili man kay mao na atong gihimo diri, everything atong gisulti diri suportaran ng bersikulo. Kay dili ta gusto nga masayop ta atong doktrina. Atong doktrina dinhi insakto mga atong doktrina, doctrine of salvation, doctrine of eternal security, doctrine of hell, doctrine of heaven, doctrine of the church, doctrine of the blood. Ato man gyud ang gibase sa pulong sa Ginoo. So mao na ang tuyo nga niata dinhi to learn the word of God. To learn the word of God. The next is to fulfill the command to teach all nations. Sa uban niya sila, ang ilang gisulti, ang ilang i-describe na is Great Commission. Great Commission. Pero kanini ang karon nato lang i-describe niya is to fulfill the command to teach all nations. Ato rin basahon niya. Most of us, dili man ta makaadto across the world. Ni araban ta diri. So, dili ta makasabot o mga bagong lingwahe sa ubang nasod. Dayon, di ta makabalo sa ilang culture. Dayon, dili ta kung usulay ta og reach sa local people with the gospel, dili na to mahimo. Dili na to mahimo ni. But as a body of Christ, pwede man ta makatabang og dunay missionaries nga magkinahanglan og tabang nato. Tabang ta. Naman tay kwarta para missionary. Natay kwarta para missionary. Nay magpatabang nato diri atong tabangan. As a matter of fact, atong wala pay pandemic, daghan mga pastor diri mare. Daghan mga pastor diri dayon. Ako man tong pagtagaan gyud sila. Gaan sila nato kay luoy pod bitaw. Pero mo-suggest man po sila, pastor, magkuanta kanang straight teaching ta, straight preaching ta. Sige. Ako tong tagaan pag human atong pandemic, wala na po sila mo ari dire. Namatay ng Pastor Kobe. Wala na kayo itong mga pastor ni Ana diya kay kato sila man natos ilang Pastor Kobe then ay mo ari dire kay mag-Bible study po sila mahapit dire sa tuwa. Pagabot dire mag-ampo me. Muna among ihimo dire. So, atong suportaran sila, masuportaran man nato sila, pinagi sa pag-ampo, pinagi sa atong pagsulat nila, email, then pwede ta makasupport nila financially. Kung mangayo sila support, atong tagaan support. So together, we can fulfill the commandment to take the good news to the nations. Matthew 28:18 to 20. Kamo na ko ibasa na. Matthew 28:18. Ready, read. Verse 19, go. Verse 28, go. So mauna ang atong usa sa mga tuyo nga niata diri to fulfill the command to teach all nations. The next is to protect themselves. When someone stops attending church, paminaw, kung dunay tao gani nga muundang na siya og simbano, dili nato kalikayan nga kana siya babae maglalaki, magsugod na og palayo sa Ginoo. Sugod na nagpalayo sa Ginoo. Muna atong bantayan nga kanang ingon ni Jed nga iampo na nato sila. Ampo nato na sila kanang wala kasimbay, ampo na kay pagkadugay ana nga dili na mosimba,
mo madugay na, dili kalikayan nga kana siya babae maglalaki magsugod na og palayo si Ginoo. Kung mo simba ka dinhi makadungog ka sa scriptural truth kada semana, mao na makatabang sa usa ka believers nga naa kay high moral, na kay makabaton kag ethical standards and spiritual standards. Otherwise, the word messages which constantly bombard our minds tend to distract us from the voice of God. So mauna na ang mahitabo na to. Kadugayan doon na kamusimba, ang mga mensahe sa kalibutan, mauna nagsigig bombard sa atong mga hunahuna, anas television, anas mga radyo. Then ang tendensya na nasa is makababag na sa pagpaminaw na to sa pulong sa Dios. Now, dili na ka makapaminaw sa pulong sa Dios, mauna na ang inevitable kayo, dili malikayan nga magsugod na dahil kagpalayo gikan sa Ginoo. Now, kung magsugod tagpalayo gikan sa Ginoo, siguro kahibalo na ka sa unsay man resulta na siya. Kana bang yung backsliding ba? Backsliding. Imong gitalikdan na ang Ginoo. Backsliding. Kung gitalikdan ka sa Ginoo, abi nimo mahitabo na kay mao man ipaagis Ginoo god. Kung talikdan nimo ang Ginoo, ang tinguha sa Ginoo makabalik gyud ka. Mao gina paagis Ginoo baka balik ka. Unsa man niyang pagbabalik, taga kag sakit. Taga-antag trials, taga-antag mga balatian nasa dahil og naanak ka naanak ka sa mga pagsulay, naanak ka sa balatian, hinuktok na dayon ka, mahinumdum na ka sa Ginoo. Mao na paagis Ginoo. You see? Kasi nguna na hinaot pa dili ta maignorante ana ba. So ang pagsimba nato diri is to protect ourselves. Proteksyon nanda nga dili ta malayo sa Ginoo. Kay kadaghanan nga natong mensahe diri, atong mapasahan atong mensahe diri, pag mo drift na gani ka palayo sa Ginoo, mao na may tubo. Mao na ang di man ang Ginoo, di man taguyurog pisi. Nga oy balik dito, simba dito, di man ingon ana. Ang pagis Ginoo, tagaan tag pagsulay. Pag nanay pagsulay, hinuktok na ka. Ngan unsa kaniya? So og panalitan balatian. Na. So tagaan sa kag balatian isa ka mo balik. Ayaw na lang pagtagad nga tagaan tag pagsulay og balatian. Simba na lang diretso. Amen. Simba na lang pirmi. Ingon ana na lang ina siya. The next is to exercise spiritual gifts. Exercise spiritual gifts. Kaning atong supernatural supernatural blessings bitaw. Doon ay mga tao nga naa sila gipanalanginan sila ng administration, maayo mo administer, na mga tao nga gipanalanginan sila nga maayo mo wali, nasa na uban gipanalanginan sila nga nasa kasing-kasing nga maluluyon ba sila? Na ay mga spiritual gifts sa tao, iya harapon na niya nga dali ra makaimbitar og tao. Na iya hapon na wala po di po sa uban ba. Gasa na sa Ginoo. So unsa man na siya, they are used for the common good in the body of Christ. Kuno na siya. So ato ko na basahon 1 Corinthians 12:7, kamoy basa na 1 Corinthians 12:7. Read. So naani na matag-usan nato. Discover yourself. Discover lang naagyo ka spiritual gift kay iyan nagug kas Ginoo. For example, do natay gasa nga mixture of exhortation kana makatambag ba, then mixture of exhortation and preaching. Abi nimo kung luna ka na, unless imong i-share na ngadto sa laing tao, sayang kayo, waste lang na kayo. Waste lang na ba? So, mao na nga kung naa ka ng exhortation, gifts of exhortation, gifts of preaching, gifts of mercy, gifts of administration,
gamitan na dinhi sa body of Christ tungod kay kung dili na mo gamiton, that will be wasted. Sayang kayo nga magamit unta na dinhi sa local body. The next is, ang reason sa atong pag niatan sa church is to develop an atmosphere of support. To develop an atmosphere of support. Kaning New Testament, puno ni sa advice concerning how we relate to others. Kaning sa New Testament. As believers, gisultihan we are to love. We are to forgive. We are to accept. We are to encourage. And we are to serve one another. So, mao nang gingon nito nga, provoke them to love. Na ako masubo lang bitaw ko anang magtan-aw ko television nga dunay mga kana daoton ng preacher, daoton niya nga preacher niya dili ra ba mao iya pagdaot, siya mo dili insakto doktrina. Unsa man na siya din masubo ko kay unsa kuno siya kanang fundamental doctrine ang iyang gigamit, meaning King James Version. Nya, manaot og tao, dili i-provoke on that to love, dili provoke to hate. Nguna na pasabot ako ba. So pero ilahapon na siya. Muna na itong obserbaran. Pero kita nga mga believers, we are told to love, we are told to forgive, we are told to accept, to encourage and serve one another. Also, we should be patient and always seek to comfort. Mao na nga ato bang i-comfort na to, i-inspire na to, dayon kanang makapilusi putag other Christians. Malipay pud sila nato. So, mao na nga kung mahimo, ingon ana atong buhaton, kay mao na ang tuyo nga niata ani nga local body of church. So, as a matter of fact, naay mabasa man nato ni ganiha sa atong Sunday School nga the scripture calls us to confess our sins to one another. James 1:5-16. Kamor ko ibasa naman nato gariana. James 1:5-16. Ready, read. Thank you. So, mauna na sa in the book of James. So, it is through working together that believers are able to accomplish God's will. Wala baya pastor nga mahimo niyang ma-reach bitaw ang matag usa. So, balikon nako nga kung maglihok ta dire together, kita tanan, kita mga believer, ma-accomplish na to ang kabubuton sa Dios. To strengthen and broaden the Christian impact on the world. To strengthen and broaden the Christian impact on the world. Lig-unon o mapalapad ang epekto sa Christianity sa kalibutan. So, when believers are committed to a local fellowship, the influence of that church is greatly multiplied. So, together we can raise funds or for both local and ministry abroad, or pwede ta maka-raise og funds for world mission, then makadevelop ta og effective ways to reach our communities. God works powerfully through churches, where each person believes he or she is making a valuable contribution to the work of the ministry. So, sa mata sa Dios, all believers are equally important and loved. Balik ko ako. Sa mata sa Dios, tanang believers, tanang saved, equally importante ta sa Ginoo. Gihigugma ka sa Dios. Mauna kaka-importante aning local body. Muna nga, di ka gani makita dire, ang pastor in town, maluya o
ampo. Ito Sunday school teacher, maluyag ampo. Ang uban, diri tanan, ampuan diri. Diri ta mag-ampo ta. Kay kato siya, so wala makasimba. So, I hope nakasabot mo na ani. Kasabot mo sa atong kahimtang din as a local body. Mao ni ang katapusan ng slides. God's purpose for you can be fulfilled only if you are committed to a local body of believers. Balik ko na ko ha. God's purpose, ang katuyuan sa Ginoo alang kanimo, ma-fulfill lang na kung committed ka sa local body of believers. Mao ni atong local body of believers. There you can receive solid instruction in the Word of God, participate in corporate worship, and find opportunities to exercise your spiritual gifts. Balikon ako, matag-usa ka believer, naagog ka spiritual gift. Ang apparent na kayo inyo nakita, mauning na adire. For example, na yung piano, na ay nagkanta sa choir, na ay record sa atong wali, na ay nag-preach. Pero, ikaw nga galing ko diha, no? Ako, nagtuo ko na kay spiritual gifts. Naagyon ka, wala pa lang nimo gyud ma-discover og mayo. Naagyon na siya kay gitagaan yung kasi Ginoo ana. Gihatag na sa Ginoo. So, ingon din look for a church that believes the Bible and seeks to consistently follow its teaching. Don't just attend regularly and find a way to get involved. Your life will never be the same. So, ang atong mensahe dinhi karong kagabion mauna nga ang matag usa ka believer, importante kayo ka niining local body of believers. Nindog ta mga apota. Mahal mo lang itnon, buhi na mga Dios. Salamat kayo sa imong mensahe. Among ipangamoyo nga kini mensahe mo lugdang ni kasing-kasing nambong tanan Lord. Akong ipangamoyo kanimo Ginoo nga ikaw nalipay nini nga kahaponon. Ngamoyo ko kanimo amahan nga ang imong mga anak Lord from this time on ibutang silang kasing-kasing Lord nga mo support gyud aning local body aman aron ang imong kabubuton ani nga local body of believers mahimo. Akong hangyo ng matag-usa, you can nail it down there, you can just sit down, then pakikistorya sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo nga niya ka nakasimba ka karon. Kung ipangamoyo kanimo nga tagaig pagtagad ang buluhaton sa Dios. Talk to God this afternoon. Amahan na mo langit noon, buhi ng mga Dios. Salamat sa mga reaction sa imong mga anak, Lord. O ako ning amoyo amahan nga kung unsa man ang ilang kinahanglan Lord, unsa man ang ilang tinguha diya silang kasing-kasing diya kanimo. Ihatag kanila sumala sa imong kabubuton. Apan ako Lord, isip nga imong gipialan ini nga local body of the church. Akong ipangamoyo nga ikaw nga among Ginoo magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, ako nangamoyo kanimo Dios nga makagahom nga maghimo ang imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, ako nangamoyo kanimo, ikaw ang Dios nga tag-iya the entire universe. Nangamuyo ko nga ikaw nga mong Ginoo magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalipay. Amahan mo langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, lunta. Okay, salamat as to Pastor. Amen. Salamat sa nindot nga mensahe. And after sa service, ato apong lamanuhan tong Pastor. Pasalamat sa nindot nga mensahe. Amen. Now, as we end with our service, ako ngayon na matagusat, please rise. And we're going to sing We're Marching to Zion. Amen.
Okay, first stanza. Ready, sing. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And thus around the throne, and thus around the throne. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Verse 2. Let those refuse to sing, you never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Verse 3. The hill of Zion yields 1,000 sacred sweets. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Last verse. Then let our songs abound, and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground, to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amen. Once again, may hapon sa Matagusa. And salamat kay sa inyong presensya. Amen. O karon na itong idukot itong mga ulo magamputa. Buhig balaan nga Diyos, mga gawams tanan. Salamat kay Amahan sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Salamat Lord for giving us a wonderful weather. Salamat Lord sa pagdala sa imong mga anak diri sa Balalampuanan. And we are praying, Heavenly Father, nga ang kato nga pagtulunan Amahan, nga gitudlo karon sa imong pastor, nga masulod ka to sa mga unahuna o kasing-kasing. We're praying, Heavenly Father, nga ang matagusa ka namo, makabaton kami og dakong gugma sa church, makabaton kami og desire, Lord, nga mogromi sa mong espirituhanon nga bahin. We're praying, Heavenly Father, for everyone's success, bisan pa sa mo ang spiritual life. And ang maginapangamuyo kanimo, Lord, ngay mo panalangin, ikahatag ni mo sa matagusa. And samtang kami, Lord, maga-depart ni ining church, O God, we're praying, Lord, for everyone's safety. Paabda kami safely sa matasag sa kapanimalay. And sa lain na po nga simana sa mong kinabuhi, Lord, we're praying for your blessing, Lord, and your divine protection to be with them. And we are praying, Lord, for this church nga sa kanunay, nga mahimo kaming proactive, Lord, sa pagpangalaga diya kanimo. Bless our pastor, bless everyone, Lord, nga gigamit nimo alang sa imong buluhaton. Ang kining tanan namahan ang ginasalik o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Diyos sa walay kanturan. Amen.